Risa, demanda mo ako ng libel, Ay, ha? nako. Para mailabas ko yung mga testigo. Nako. Ayan, no, maliwanag. Ay, nahahamon ka ni Atty. Topacio dahil ikaw, strike 3 mo na daw. Ha? Mahilig ka raw talagang magbayad, mag-fabricate ng ebidensya. Sa katunayan, bata pa nga, kinuha mo. Di umano. O sige, sige, tuloy natin. Na pinayaran mo sila. Sa gitna ng iskandalong kinasasangkutan ni Senadora Risa Hontiveros, kaugnay sa pagbawi ng salaysay ng isang testigo, ibinahagi ni Atty. Ferdy Topacio ang kanyang personal na karanasan sa senadora. Personal yan, personal. Hindi po yan na narinig niya lang kung saan or nabalitaan niya lang kung saan. Personal na experience ni Atty. Topacio sa Risa. Ano yun? Diba, may lumabas na witness na siya daw ay binayaran para siya ay mag-testify kay Apollo Kibuloy. Laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Alam niyo po, hindi na po ako nagugulat dyan eh. Ito kasi, ito yung pinakabago. Alam naman po natin lahat na ito si alias Rene ay binayaran ng milyon ni Risa Hontiveros para idiin ang Duterte at si Pastor Kibuloy. Binabati ko po pala itong video na ito nakuha natin sa Ang Balita ngayon. Maraming salamat po. Kasi ako personal, nakausap kami. Ano? Na mga witnesses na binayaran, sinasabi nila na binayaran sila ni Risa Hontiveros. 2 instances personal. Kausap ko unang-una, yung kay Kian. Kian, una ha. Meron experience si Atty. Topacio, 2. Tapos ito pang pangatlo si alias Rene. Yung na-convict naman yung mga pulis. At talaga naman kung may kasalanan, karapat-rapat naman talagang ma-convict. May justice. May justice. Pero noong una, dumapit po sa amin ni Congressman Jing Paras. Ayan, buhay na testigo ni Congressman Jing Paras. Yung tatay ng isang bata, nagre-reklamo, minor ito ha. Kinuha daw yung anak niya sa kanya nang walang pahintulot ni Risa Hontiveros. Kita mo, nangunguha ka ng bata. Ay, nako, pangit yan. Kababae mong tao, nangunguha ka ng bata. Daig mo pa yung mga DOM na mahihilig sa bata. Nako, may kakilala akong ganyan. Pambihira ka, Risa. Nangunguha ka ng bata para kasi si Claire Castro. Ay, hindi si Claire Castro, yung pinsan daw niya. Yung kapatid baka mag-anak yung parang pinabili lang ng suka na naging congressman, si Franz Castro. Yun, 'di ba? Yung si Franz Castro, kayong mga yung kulay ninyo, ano bang kulay ninyo? Dilaw o pink? Yung kulay niyo talaga mahilig manguha ng bat. Ito naman si Franz Castro, convicted child abuser. Convicted, hindi ako nagsabi niyan ha. Huwag kayong magagalit. Korte po ang nagsabi, convicted child abuser. So madaling salita, ng aabuso ng bata. Kung si Franz Castro nang aabuso ng bata, ikaw, Risa, nangunguha ng bata, naku, hindi maganda yan, pedophile. Hindi siya pedophile. Nangunguha ng bata siguro, hindi naman para anong gawin, para lang tumistigo. Naku. Hindi ako may sabi, si Topacio ina-explain lang natin mabuti nang maintindihan ng taong bayan kung ano yung pag-uugali mo kasi trending. May pattern ka. So lumapit kami sa CIDG. Kasama namin yung tatay, nagreklamo. Kaya yan, kasama yung isang opisyal ng CIDG. Kasama yung VACC, yung Volunteers Against Crime and Corruption. Kasama si dating Congressman Jing Paras. Pumunta kami sa Senado para kausapin si Senator Risa Hontiveros. Natakot yata nung nalaman may CIDG. Hindi kami hinarap, wala daw. Kita mo, takot ka pala, Claire. Ay, Claire. Bakit kasi yung Castro parang naano ko doon sa child abuser? Risa, natakot ka eh. Ugali mo pala yan. Di ba? Magsasalita ka pagka nandiyadyaan ka sa, siyempre, privilege speech mo yan, pero pagka haharapin mo na yung katotohanan, natatakot ka, hindi mo minit. Nako, una yan. Sabi nung staff niya. Although, sabi ng mga tao nandun daw. Hindi na namin pinili, siyempre. Ayaw naman nating bastusin yun, senador yun eh. Senator of the Republic. That's number 1, ha? Number 2, yung sa Farmally. Diba, hinarap namin sa media. Yung isang witness na sinabi, binigyan siya ng pera, binigyan siya ng e-bike ni Risa Hontiveros sa pamamagitan noong abogada na connected kay Risa Hontiveros, miyembro ng kanyang staff.
Namigay ng pera, namigay ng bike. Ano ang gamit? Abogada niya at saka yung staff. Okay, member niya, staff niya. Di ba yan din ang kwento ni ano? Yan din ang kwento nito si alias Rene. Hindi niya na maitatanggihan kasi sa madaling salita, ugali ni Risa yan. Tatandaan nyo, gusto nyong makita yung pag-uugali halimbawa ng kaibigan mo? Backtrack ka lang. Ilang taon? May pattern. May pattern ng tao eh. Unless magkaroon ng divine intervention, magbabagong buhay. Pero kung hindi nagkaroon ng divine intervention, as is where is, ika nga, pare-parehos lang yan. Ulit-ulit. Kita mo tumutugma, oh. Tumutugma. Hindi naman siguro kakilala ni itong si alias Rene yung tungkol dyan sa Parmalee na yan. Pero yung sistema, saan pinadadaan dun sa staff noon? Sa abogado mo. Ayan, nasa akin pa yung video. Nandyan pa rin sa online, yung testigo yun, yung video ng testigo. Kaya hindi lang may pagkakaila yun. Hanapin ko yan. Hanapin natin. Ikalat natin yan. Yung video na yan kasi kailangan importante yan. Para malaman ng taong bayan kung anong klaseng babae ito si Risa. Kasi mahilig siya magbintang, yung pala, yung kanyang mga testigo binabayaran. Hanapin, antayin natin. Siguro kung kayo po ay may access, isend nyo sa akin. O isend nyo sa account ko yung video. Kahit yung link man lang, makita natin na ano yung sinasabi ni Atty. Topacio itong pag-uugali ni Risa. Yung kay Kian, nandyan pa rin po online pag ni-research nyo. Kaya etong lumabas pong testigo na nagsasabing binayaran na naman siya ni Senator Risa Hontiveros para magtestigo laban kay Pastor Apollo Kibuloy, strike 3 na yan kay Risa Hontiveros. Strike 3, it means pag strike 3, you're out. Senado. Eto, panawagan lang sa inyong mga senador. Strike 3 na po ito si Risa. Wala akong naririnig sa inyong mga senador. Dapat you're out. Di ba pag strike 3 sa baseball, you're out. Pwede pong matanggal ito si Risa. Hindi, ang aking pagkakaalam, bagamat tayo ay hindi naman abogado, ito siya ay hindi pwede ma-impeach. Pero may mga pamamaraan paano siya masuspende bilang senador. May mga pamamaraan kung paano siya matanggal bilang senador. But in any case, kayo na pong bahala dyan mga senador. Ito lang ang hinihingi ko sa inyo mga senador. Bakit tahimik kayo? Wala akong narinig na nagsasalita kayo as of up to this time na ginagawa ko itong aking vlog. Wala pang nagsasalita si Senator Bato pa lang. Wala akong pakialam kung maka-Duterte kayo o galit kayo kay Duterte. Dapat magsalita kayo dito. Dapat may paninindigan kayo dito. Hindi pwedeng wala kayong paninindigan dito. Di ba? Kung kayo'y naniniwala dito, dapat imbestigahan nyo to si Risa. Ngayon kung kayo naman ay hindi naninindigan dito, sabihin nyo in public, kami hindi naniniwala dito sa testigo na yan. At least man lang may tayo kayo. Kayong mga senador, at least tumayo kayo. Kasi duwag kayo pag hindi kayo nagsalita. Or, ayaw nyo lang naaabala. Ako sa tingin ko talaga yan lang. Kasi pag tumahimik ka, ibig sabihin lang, para sa akin duwag ka o wala kang pakialam sa nangyayari. Kasi napakalaking balita nito eh. Tapos senador ka, hindi ka magsasalita. Anong klase kayong senador? 'Di ba? Magsalita kayo. Panglahatan po ito. Hindi lang ito pang Duterte o hindi yung maka-Duterte. Wala akong pakialam, basta senador, magsalita kayo, nilalahat ko ito. Mas gustuhin namin kontrahin nyo, sabihin nyo, peke yan, lumabas na testigo. At least may paninindigan ka, hindi ka duwag. Nagsasalita ka, kaysa naman tahimik ka dyan. Ibig sabihin, iwas pusoy kayo. Huwag ganon. Pangit po yan. Saan, ano silbi nyo? Nahalal kayo mga senador. Kasamahan nyo tong senador Dapat may stand kayo. Hindi pwedeng tahimik lang kayo basta dito.
Pambihira kayo mga senador, oh. Oo. At huwag niyong sabihin hearsay o patay lamang sa mga media reports yung aming sinasabi. Sapagkat personal po, nakausap ng inyong abang lingkod, yung tatay ng minor na kinuha nung grupo ni Risa Hontiveros. Pati yung sa family, kausap ko po. Nandoon po ako nung binibideo yung kanyang testimony. Nandoon po ako. Kaya, etong pangatlo, hindi ko alam ito. Yan. Yung dalawa, may personal knowledge si Topacio. Mabigat po yan kasi hindi lang yan nabalitaan sa media. Etong pangatlo, wala siyang personal knowledge. Ako naman, wala akong personal knowledge dito kay alias Rene. Pero may personal knowledge ako sa KOJC, kay Pastor Kibuloy. Hindi nila magagawa yung binibintang nitong si Risa. Hindi niya magagawang sakta ng mga tao niya. Grabe po magprotekta si Pastor Kibuloy sa mga members niya, sa mga workers niya. Nakikita ko po yun. Nakikita ko kung gaano katindi ang sistema sa KOJC. Ako may personal knowledge dyan. Malayo po sa katotohanan yung gustong palabasin nito ni Risa. Eto na po lumalabas. Oh. Nadinig ko yung panig nung salita ni alias Rene before at ni Rene ngayon. Magkaiba. Yung ngayon talagang nagsasabi siya ng totoo. Even sila Tatay Digong, bakit kailangan pa nila magpasahan ng baril doon sa Glory Mountain? Ang dami namang lugar para kayo magpasahan. And at the same time, yung mga baril naman nila, lisensyado. Diba? Gusto lang talagang idawit nito ni Risa ang Duterte. Pero ako'y naniniwala sapagkat because of pattern sa batas, sa law and evidence, admissible yung mga previous acts to prove pattern. Opo. Halimbawa, ikaw ay inakusahanan, binubugbog mo yung asawa mo. Opo. O yung binubugbog mo yung girlfriend mo. Okay. Paglalabas so ng dating girlfriend mo na sinabi, nabugbog din po ako. Hindi yun pwedeng ebidensya na guilty siya na binugbog niya yung kasalukuyan niyang girlfriend. Opo. Pero evidence yun to show pattern. Ako naniniwala dyan. Diba? Hindi mo pwedeng gawing ebidensya na halimbawa, binugbog mo yung girlfriend mo tapos yung dati ay binubugbog mo rin. Hindi pwedeng ebidensya yon. Pero mailalabas, maipapakita yung yung pattern o yung pag-uugali ng boyfriend. Halimbawa yun, ang bubugbog. Dati pa, hanggang ngayon, nang bubugbog na. Alam mo, ito po ay makatotohanan sa totoong buhay. Ganyan po ang tao. Hindi yan, alam bawa ang isang tao, bigla na lang ng rape, nagising siya. Ay! Gusto ko mag-rape ngayon. Hindi po. Dumaan yan, dahan-dahan. Meron na yang merong history na yan. Hindi, natutulog ka, bigla ka nagising. Ay, gusto ko mag-cocaine. Mag-cocaine kaya ako ngayon. Hindi ganon. May pinagdaanan yan. In short, may pattern yan. Tingnan nyo yung kaibigan yung nag-a-addict. Tingnan nyo yung kaibigan ninyong may kalokohan. Tingnan nyo yung kaibigan yung babaero. Hindi yan basta magigising ngayon, ay mambabae kaya ako ngayon. Hindi. Walang babaerong ganyan. Nagsisimula yan talagang mahilig na mag-flirt sa babae. Tapos, unti-unti na hanggang sa maging babaero na. Kahit yung mga lalakero, hindi yan. Ay, lukuhin ko kaya yung asawa ko, manlalaki ako ngayon. Hindi, may pattern yan. Gusto nyo malaman kung anong pattern? Pag hindi na kayo nakakarimit ng pera. At tinamaan ng lintik, may ganun pa. Di ba? O kaya, alimbawa, ay nahulihan ka ng babae. Unti-unti na yan. Titingin na yan. Tumitingin na sa Facebook yan ng pogi. May reserve na yan. May ka-textmate na yan. Hindi ko man nilalahat pero maraming babae na may mga reserve. Hindi ko nilalahat. Huwag kayo magagalit mga kababaihan. Tinira ko rin yung mga kalalakihan, yung pambababae. Anong ibig po sabihin natin?
Ha? Hindi naman biglang nagising si Risa. Ay, mandukot kaya ako ng bata at para takutin ko sila sa testigo at bayaran ko sila. Hindi. Ay, nagising siya. Ay, nako. Lagyan ko kaya ito si alias Rene. Bigyan ko kaya ito ng pera, 1 milyon. Hindi yan basta nang gising ng ganyan at magbibigay ng 1 milyon kay alias Rene. Ugali niya na yan dati pa. Yan po yung sinasabi ni Topacio. Diba? Oh. Kaya malakas ang ebidensya. Delikado ka rito, Risa. Pattern of behavior. At ang pattern po ng behavior ni Risa Ontiveros ay talagang mahilig po siyang magbayad ng testigo. Naka. At dapat po yan ay imbestigahan. Bata pa, no? Nang babayad ng testigo, Risa. Oh, idemanda mo. Wag ako idemanda mo, ha? Nagko-komentaryo lang ako kay Topacio. Si Topacio, hinahamon ka ng demanda. Sige, idemanda mo nang ilabas niya mga ebidensya. Pag ako dinimanda, Topacio, basa mo sa akin yung ebidensya. Ako maglalabas. Ay, si Topacio. Oh, sige nga, Risa, idemanda mo si Topacio. Magkalabasan ng ebidensya. Yan ang gusto namin. O, di ba? Naghahamon ka sa TV ng demanda. O, ididemanda mo. O, sige, demanda mo si Topacio. Hinahamon ka. Tingnan natin ang tapang mo, Risa. Ng Ethics Committee ng Senado. At siguro may papayo ko dito sa abogado ni Pastor Kibuloy na naghain ng Ethics Committee complaint pagdating ng 20th Congress doon sa Senado. At sasamahan ko po siya kasi kailangan na pong tumigil itong ginagawang ito ni Senator Risa Ontiveros. Ay, oo. Alias Rene, huwag ka matatakot. Magsampa ka sa Ethics Committee, sampahan mo ng kaso yan. Kung ano-anong pinagsasabi, ano-ano pinapasabi sa'yo. Patas po tayo. Sinasabihan natin, no? Kung totoo si alias Rene, demanda mo. Ano mo yan? Tama yung sinasabi ni Atty. Topacio, sampahan mo yan sa Ethics Committee. Pagkapasok ng 20th Congress. Kasi strike 3, you're out. Diba? Ang lakas ng loob nito. Gusto patalsikin si Sara. Baka mauna ka pa. Ang bilis ng karma ngayon eh. Tatandaan mo, digital na ngayon. Pati karma digital. Ingat ka, Risa. Oo. There is a time of a reckoning. And maybe this is the time of reckoning na sinasabi ni BP Sara. Mauuna ka pa. Ako, kung naririnig mo ko, alias Rene, alam ko ikaw ay nasa USA, ikaw ay nasa Iran, o baka nasa Israel ka, idemanda mo, ireklamo mo sa Ethics Committee ng Senado nang ito'y matanggal. Mauna siya kaysa kay Sara. So, at saka, Risa, demanda mo ako ng libel, para mailabas ko yung mga testigo. Kita mo, ikaw ngayon ang hinahamon, ha? Huwag kung sino-sino dinidemanda mo. Ang idemanda mo yung naghahamon. Huwag ka magagalit sa mga vloggers. Pinaparot lang namin yung sinasabi ni Atty. Topacio. Pinaparot lang namin yung sinasabi ni yung mga pinag-ano ko sa Facebook. Pati si Meta, kakampi nyo, kayong mga dilawang kayo. Yung pinost ko sa Facebook, pinagtatanggal. Huwag kayong magalit sa aming mga vloggers. Ituon mo ang galit mo kay Atty. Topacio, siya ay demanda mo, wag kami. Wag kami ang gipitin ninyo. Wag mo kami isumbong kay Meta, kaya itong si Meta wala ring kwenta. Buti pa si YouTube, fair. Pambira, Hindi, totoo naman yan si Meta, nakaano kami dyan, naka-shadow ban kami dyan. Pagkatungkol sa Duterte, sige kayo ilabas. Pagtungkol sa Dilaw, ay nako kayo. Ewan. Sabi na pinayaran mo sila. Andyan pa rin yan. Risa, sige, banatan mo ko. Mag-upakan tayo. Bago may sasabihin pa sila, kaya daw tinitira. Inuupakan ng iba si Risa Ontiveros, threat daw kay Sara Duterte. Oy, Atty. Topacio, saan mo naman narinig yan? Adik ba yung nagsabi sa iyo niyan, Atty. Topacio? Ito threat kay Sara. Walang kasi. Wala sa kalingkingan ni Sara to. Ako hindi ako nagiging hindi ako nagiging panatiko rito or
bias. I'm just telling you the truth. Kahit siraan ni BP Sara yung sarili niya, hindi aabot sa kalahati yung boto mo, Risa. Wala ka sa sirkulasyon. Sa totoo lang, Risa, wala ka sa bilang. Huwag mo nang pangarapin, kahit nga yung Dilaw, hindi ikaw ang gustong tumakbo, si Lenny. Huwag ka nang umiipal, sayang yung effort mo. Ito, totoo lang ha. Kahit naman siguro yung mga Dilawan, yung mga Pinklawan at pati mga komunistang NPA, alam nila ito. Kahit siguro sabihin ni Sara, alam nyo, wag nyo akong iboboto kasi may problema ako sa confidential funds. At meron akong grave threat sa mga Marcos. Wag nyo akong iboboto kahit sabihin ni BP Sara yon, hindi ka aabot sa kalahati. Maswerte ka, Risa, kung umabot ka sa kalahati. So kung sinong loko-loko, baka adik yung nagsabi sa inyo na Atty. Topacio. Ha? Nasa happy place. Yung threat daw si Riz. Ay, nako. Sa 2028, haler, si Sara Duterte po, naka 33 million votes. Si Risa, both times. Natalo pa nga yan sa Senado, di ba? Hindi, ako tingin ko adik yung nagsabi nun. Pero alam mo, kabobo nun ha. Kung ang nagsabi nun, ay ako hindi ko sinasabing matalino tayong vlogger. Pero kung ang nagsabi nun political analyst, political expert, or political advisor, tanggalin nyo. Ang bobo nun. Ang bobo nun. Naging political expert ka, tapos sasabihin mo threat si Risa kay Sara. Isa't kalahati kang bobo. Kung sino man nagsabi niya kay Atty. Topacio, pambihira. Both times na nanalo siya, kulelat siya. So anong threat ang pinagsasabi nyo? Pero attorney, God willing na lang kung sino ang maupo. Oo, Doon tayo maghintay. pero dapat malaman natin ang karakter ng mga gustong magpangulo. Yun na, diba? tama. Fair game, even sa yung history niya is fair game. So with Risa Ontiveros, so with any other prospective presidential. Tama yung sinabi ni Atty. Topacio. Gusto nyo malaman yung katotohanan kay BP Sara dahil gusto nyo magiging presidente siya. Hindi, ikaw rin, Risa. Ha? Risa, ang tanong, nangunguha ka ba ng bata? Yan po yung sinabi ni Atty. Topacio. Ha? At may ugali ka nagbabayad ng witness. Magagalit. Pero kung galit ka, di magdemanda ka, idemanda mo si Atty. Topacio.